Ang ilang Pilipino pursigidong makakuha ng US visa para maisakatuparan ang kanilang ikangay American Dream. Aminado naman ang Embahada ng Amerika dito sa Pilipinas na medyo pahirapan talaga ang pagkuha ng visa. Alamin ang tamang proseso para rito mula sa isang opisyal ng US Embassy na matatas managalog sa report ni Oscar Oida. Maraming makababayan tayong nangangarap ng kanilang American Dream at araw-araw, pila-pila ang nag-a-apply ng visa sa US Embassy. Pero kakabit nito ang maraming ang chismis kaugnay sa visa application. Sa masayang kwentuhan sa programang Kape at Balita kanina, binigyang linaw ng consular officer ng US Embassy sa Maynila na si Dustin Bradshaw ang ilan dito. Ayon kay Bradshaw, hindi raw totoo na dapat dali ng visa applicant ang kanyang bank account o titulo ng lupa. At ipinaliwanag niya ito sa Tagalog, ha? Pero kailangan madalhin mo yung mga bank account mo, titulo ng lupa. Chismis yan, ate. Chismis. Pero di ba, sa mga requirements na kailangan dala mo yung bank account. Kailangan mo ba dalhin yun? Certificate Hindi lang. kailangan. Hindi kailangan. Para sa iyo, hindi kailangan ng documents. Pero, kung gusto mo, na magdala. Sa supporting, para sa yung kwento, kung sabi mo, magkano yung sweldo, and the officer said, oh, may supporting documents, then you can have it. Pero hindi kailangan. Totoo yan, isang taon nag-interview ako dito. Never once did I ask para sa yung bank document mo. Kasi sa akin, kung sinabi mo sa application mo, magkano yung sweldo, and tinanong ko sa iyo, magkano yung sweldo, pareho yung sweldo, okay. Siyempre, naniniwala. Pero aminado siyang mahigpit talaga ang proseso ng pag-a-apply ng visa. Kasi yung batas ng United States, sobrang mahigpit. So, para sa mga tao, dapat malaman, para sa mga consular officers, may dalawang responsibility. Yung isa, para sa yung borders ng United States. Huwag pumusok ang mga tao that medyo yung kwento, yung dahil lang gusto nila papunta dyan. Pero yung pangalawa is para sa yung aplikante. Kung minsan, para sa yung laro na ng mga worker visa, kung gusto nila magtrabaho doon dito sa Pilipinas, ginagamit ng agency. Kung minsan yung agency, sabi nila, oh, kailangan ng fee ito, kailangan magbayad ito. Ang dahilan, sinabi ko, ingat kayo para sa yung agency. Sa kabila nito, importante raw na sabihin ng isang aplikante ang totoo sa interview. Dapat malaman yung officer, it's not just one thing. Hinahanapin yung totoo, yung kalagayan mo, totoo lahat. Hindi just yung isang dahilan. Whenever agad, oh, fresh graduate ka, bumagsak ka agad. Kasi hindi totoo. It's yung kalagayan mo lahat. Gusto namin malaman yung buwang. Kasi sa may computer, katabi yung bintana. So, ang officer, pwede makita ang mga past application ninyo, ang mga information galing sa gobyerno natin, ang mga information gobyerno ninyo. And so, may information lahat. So, by the time you come, yung officer, malaman lahat tungkol sa inyo. At kung bumagsak naman sa interview para sa visa, wala raw problema. Dahil pwede mo na mag-apply kung kailan nyo gusto. Kung gusto nila mag-apply ulit, pwede. Kung bumagsak ka, pwede mag-apply agad. Pero magbayad yung fee ulit and dapat sasabihin ulit, mas importante yung totoo. At sa mga may visa na gusto muling magtungo sa Amerika, may bagong programa rin ang embassy para sa kanila. And para sa mga tao kung may visa na, yung US visa, may VRP program na yan, ang tawag Visa Reissuance Program. Kung hindi na expired or expired within yung isang taon, pwede mag-apply ulit, hindi kailangan ng interview, just fingerprints na lang. Naiwan yung fingerprints, mag-fingerprint, and then maiwan yung passport ninyo. Pagkatapos, okay naman. Ito yung bagong Oscar Oida, GMA News.